Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the
Bones Van Meet Experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa oras na 2:38 ng hapon, kayo nanonood at nakikinig pa rin sa inyong programa, ang Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayant, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At napakapalad natin ngayong hapong ito sapagkat tayo ay binisita ng mga taga Candelaria, Quezon. Ayan, at panauwi natin dito sa loob ng ating studio. Walang bilit iba kundi si Mayora Emmy Suwayan. Yes po, magandang Good afternoon. hapon po sa inyo pong lahat. Especially sa iyo, sir. Thank you po sa pagtanggap niyo sa amin dito po sa inyo pong programa sa DZRH. Ayan. Tinawag ko kayo sa attribution na Mayora, pero ang mayor talaga ng Candelaria, Quezon ay yung Asawa ko po. na ang pangalan. Siyempre batiin natin si Mayor. Ayan. Binabati ko po ang aking asawa, si Mayor Ogie Suayan ng Candelaria, Quezon. Ayan. At kasama din natin ang kanya namang kapatid, si Mr. Leo Bonggaling. Yes, Yan. Welcome po, sir, sa DZRH. And I understand kayo ay narito sa aming impilan para i-promote ang isang makabuluhang programa kaugnay sa selebrasyon ng Candelaria. Tama po ba? Yes, Sige po, go ahead po. Ayan, iniimbitahan po namin ang lahat po ng mga taga Candelaria at mga kalapit bayan na saksihan nyo po ang ika-147 years anniversary ng Candelaria, Quezon at parte po ng programa na gagawin sa Candelaria Day Celebration ay isa po doon ang Mr. and Miss Teen Candelaria 2026. Ayan. So kailan po mag-uumpisa ang Miss Candelaria? Ang coronation night po ng Mr. and Miss Teen Candelaria ay ngayon pong August 4, 2026 at syempre mag-start po ang programa at mga activity ng Candelaria Day Celebration ng August 2. Syempre, obviously, ang mga taga Candelaria ay likas na magaganda. Pero ilan ang kalahok sa patimpalak natin? Meron Mayora? po kaming 15 na babae at 14 na lalaki. Yes so po. Mr. and Miss. Opo. Tama po ba? Opo. At sarado na ba ang pagtanggap ng mga kalahok or maaari pa madagdagan? No po. Finalist na po sila lahat. Finalist na yung sila. 29 candidates po, sila na po yung finalist po namin para sa Mr. and Miss Teen Candelaria 2026. So originally, nung elimination, ilan sila mga naglaban-laban? Marami pong mga nag-screening pero syempre hindi naman po lahat pinapalad. Yes. Pero sila naman po ay may mga opportunity pong sumali sa mga susunod po na taon. Ayun. At ilan dito ay narito sa ating impilan? Sige. Magpakilala po kayo, ma'am, madam. Go ahead po. Pakipindot po yung... okay na, sige. Good afternoon, everyone. I am Gilan Caristan Hutko, your Miss Teen Candelaria from Malaban Banorte po. Ayan. It's an honor to be here po. Thank you. Our pleasure. And how old are you, ma'am? I am 20 years old po. 20 years. And you, sir? My name is Lawrence Steve Muster Silva, candidate number 14. And it's an honor to be here also. Thank you very much po. Tapos, ito naman nasa harapan ko, ma'am. So, hi everyone. I'm Cariz Adrian Espinosa, representing Malaban Banorte, Candelaria, Quezon, and thank you for having us here po.
Please, ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Arian Fiona Fabi. I'm candidate number 22, and I'm representing Barangay Poblacion. I'm really grateful po to be here. Our pleasure, ma'am. And you, ma'am? And you, sir? Mabuhay, I am Napoleon Vincent Garcia Banagan. I am 19 years old and I'm your Mr. Teen Candelaria 2026 from Barangay Pahinga Norte. And I'm your candidate number 15. It's a pleasure for having us here po. Pwede maging broadcaster si Sir. At ano po ang masasabi ninyo sa mga taga Candelaria na gustong lumahok sa mga ganitong patimpalak at paano po makakatulong ang LGU sa mga kanilang mga nasasakupan? Ang LGU po namin sa Candelaria ay full support po sila sa lahat ng mga programa ng mga pangkabataan, sa lahat ng mga sector, sa lahat ng mga aspeto na makakatulong sa mga nasa community. Kaya naman po, marami naman po talaga ang may gusto na sumali lagi sa Mr. and Miss Teen Candelaria kasi sila po yung mga panlaban din namin sa mga national pageant. Actually, si Miss Maria Tisa Manalo ay galing po siya sa Candelaria. At siya po ay may mga sinalihan din po sa amin sa aming bayan ng mga contest para po sa beauty contest. Ayan. So, in other words, yung mga kandidata natin dito sa Candelaria, ito yung mga potential beauty queens natin na maaring isabak sa local at international competition. Tama po? Yes, Mayor, opo. Pag nabigyan ng opportunity na makalahok sa national, nanalo sa province, nanalo sa national, syempre, ang kasunod na po nun, pang-international na. Ayan. Yes. At Sir Leo Bonggaling, ang inyo pong programa is with the close coordination with the Department of Tourism? Yes po, sir. Kasi isasama na rin po namin i-promote yung aming People's Night sa August 5. Kasama po yung in celebration dun sa araw ng Candelaria. Magkakaroon kami ng mga kasiyahan para sa ating mga kababayan sa Candelaria at mabibigyan natin ng konting kasiyahan ng ating mga kababayan sa Candelaria. Okay. So muli, Mayora, baka your parting words at imbitahan nyo po, hindi lamang yung mga taga-Candelaria kundi yung mga kalapit na bayan ng probinsya ng Quezon. Ayan, muli po, iniimbitahan po namin kayo na makiisa at makiselebrate sa gaganapin pong Mr. and Miss Teen Candelaria 2026, mga taga-Candelaria, mga kalapit bayan, at lahat po, ang mga taga-buong probinsya ng Quezon at mga taga-Manila. Ini-invite po namin kayo and for sure, mag-i-enjoy po kayo kasi makikita nyo po talaga sa amin pong pageant ang mga talagang hinasa sa talino, may mga kanya-kanya pong katangian ang bawat kabataan at talaga naman pong ipagmamalaki po namin na kami ay isang Candelariahing Pinoy. Ayun, maraming salamat. Congrats and good luck sa mga kalahok natin sa Miss and Mr. Candelaria. Kailan po uli? Sa August 4 po ang coronation night August po namin. 4. Yes, Ayan. 7 p.m. po. Okay, maraming salamat po. At sana masundan pa yung mga ganitong proyekto. Di lamang sa Candelaria, kundi sa iba pang panig ng ating bansa. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you po. Ayan, sige po. At ang oras natin, meron tayong 15 minutos bago sumapit ang alas 3 ng hapon. RH number. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan.
Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. At balik tayo sa ating balitaan na Vice President Sara Duterte may kinausap umano na talagang hitman na hindi lang natunton. Ayon yan sa isang dating chief ng National Bureau of Investigation. Ang buong detalye, balita mo yan na Rich number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Sara Duterte. Giselle, pakiayos ang signal please. Laki Omel. Sige, go ahead. Laki Omel. Talagang hitman si Vice President Sara Duterte para ipatumba si Pangulong Bongbong Giselle. Babalikan ka namin na Giselle. Samantala, active shooter drill isasagawa ng Quezon City Police District sa siyudad ng Quezon. Val Gonzales, balita mo yan, Val. Romel, katuwang ang Department of the Interior and Local Government at Quezon City LGU ay pangungunahan ng Quezon City Police District ang isasagawang active shooter drill at iba pang security training sa mga paaralan sa lungsod. Ayon dito kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, layunin ng aktibidad na palakasin ang kaligtasan sa loob ng mga eskwelahan bilang bahagi ng Metro Manila Safer Cities Program ni TILG Secretary John Vic Rimulya. 4 na senaryong tatalakayin sa simulation exercise, kabilang ang active shooting, stabbing incident, bomb threat at riot sa loob ng classroom na may audio-visual presentation. Ituturo ng QCPD sa mga guro at mga mag-aaral kung paano ang tamang pagkilos sa oras ng emergency. Ayon kay General Silvio, may Viber group na ang lahat ng station commander at mga school principal para sa mabilis na pagtugon. Mula nang mangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, ay meron ng mga pulis at barangay tanod ang nakatalaga sa mga eskwelahan sa Quezon City para magbantay. Patuloy din ang police visibility, beat patrol at naglatag na rin ng anti-bullying desk ng PNP sa mga paaralan. Gate ng PNP, dapat ligtas sa mga bata hindi lang sa tahanan kundi lalo na sa mga eskwelahan. Ako si Bang Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Giselle Ricafort. Giselle. May kinausap, umano talagang hitman si Vice President Sara Duterte ipatumba si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi sa DZRH ni dating NBI Director Jaime Santiago, may kinontak ang pangalawang Pangulo pero hindi lang natunton o natukoy ng Bureau noon. Ang batayan ana yung mismong deklarasyon ng pangalawang Pangulo na may kinausap siyang tao para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos. Punto pa ni Santiago, hindi dinawin ng Vice Presidente na biro lamang yung kanyang assassination threat, sa halip ay yulit pa nga sa mga sumunod niyang panayam. Idiniin ng dating direktor na nananatiling aligasyon lamang yung banta naman sa buhay ng pangalawang Pangulo. Pakinggan natin ang dating NBI Director. Mayroong kinontak, but hindi namin na-identify by her own declaration. Yun, at hindi niya hindi niya binawi na joke lang, hindi succeeding interview sa kanya, sinabi niya uli na meron na siyang kinausap. Pati siya, iniimbestigahan namin yun. But then, yung
sinasabi niya threat sa kanya remains an allegation. Ayaw nila makapagtulungan sa amin, makapagbigay man lamang ng tip kung sino yun, sino iniisip nila. Inimbestigahan daw ng Bureau o ng kanyang liderato yung sinasabing banta sa buhay ng pangalawang Pangulo, pero hindi naman ito nakipagtulungan sa kanilang investigasyon. Ang sabi pa ng dating NBI Director, 2 beses inimbitahan ng NBI si VP Sara para magbigay sana ng pahayag at magbigay linaw sa usapin. Matatandaan na yung pamunuan ni Santiago yung nagrekomenda noon sa DOJ na kasuhan ng inciting sedition at grave threat si Duterte noong February 2025. Ito si Giselle Ricofort sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, balita mula sa iba't ibang lalawigan. Binata patay sa aksidente sa motorsiklo sa Urdaneta City sa probinsya ng Pangasinan. Ibalita mo yan, RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa Urdaneta City District Hospital ang isang 22 anyos na binata matapos maaksidente sa motorsiklo sa Urdaneta City. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renwick Alamay, binabagtas ng biktima ang kahabaan ng provincial highway sa syudad alas 3:25 ng madaling araw. Ang kasang isang 21 anyos na construction worker sa pagdating sa palikong bahagi ng daan na lose control ito sa manubela dahilan ng kanilang pagsimplang at nabagok ang ulo ng biktima sa simentadong kalsada at wala itong malay na itinakbo ng LGU ambulance sa paggamutan, subalit idiniklarang dead on arrival na ng duty physician. Ang backrider ay nagtamo lamang ng minor injury na pag-alamang galing sa inuman ng mga biktima ng maganapang aksidente at kapwa sila walang suot na helmet. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartet, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron pa tayong 7 minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 22 milyong pisong halaga ng ilegal na produktong petrolyo. Nasabat naman 8 ang arestado sa probinsya ng Bataan. RH number 37, Dani Comilang. Dani. Umabot sa tinatayang 22 milyong halaga ng illegal na produktong petrolyo ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang operasyon sa bayan ng Dinalupiang, Bataan ngayong araw ng Huwebes, Hulyo 16, 2026. 8 katao ang naaresto matapos mabunyag ang umano'y illegal na pagbebenta at pag-iimbak ng mga produktong petrolyo nang walang kaukulang lisensya at autorisasyon mula sa Department of Energy DOE. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng nakumpiskang produkto at ang posibleng pagkakasangkot ng iba pang individual sa operasyon. Sasampahan din ng kaukulang kaso ang mga naaresto dahil sa paglabag sa umiiral na batas na may kaugnayan sa pagbebenta, pag-iimbak at distribution ng mga produktong petrolyo ayon sa pulisya. Bahagi ang matagumpay na operasyon ng pinaigting na kampanya ng mga otoridad laban sa illegal na fuel trading upang maprotektahan ang publiko at matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na regulasyon. Dani Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Dani Kumilang. Isang convenience store sa probinsya ng Rizal, hinold up. Ang iba pang detalye, balita mo yan, RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Kuya Romela, nanginginig sa takot ang empleyado ng 7-Eleven convenience store matapos tutukan ng barit o hold upin ng mga armadong grupo na matatagpuan dito sa Manila East Road, Barangay Pag-asa, Binangonan, Rizal. Bagamat nasa 11,000 piso lamang ang nakulimbat ng 4 na armadong grupo, ay dinala naman ng mga ito ang scanner ng naturang convenience store. Ayon dito kay Dennis, nagpanggap na customer ang 2 sospek at ilang minuto nakalipas ay agad siyang tinutukan ng baril ng mga ito at nagdeklara ng hold up at mabilis na nilabas ang laman ng kaha. Mabilis naman tumakas sa mga sospek patungong Angono, Rizal. Nagsasagawa na ng backtracking ang mga otoridad at tinitingnan na rin ang kuha ng CCTV upang makilala ang mga sospek. Ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Problema sa malawakang pagbaha sa Central Mindanao, tinalakay ng BARM Chief Minister. RH number 19 na Paring June. Di makutak, Paring June.
Parang Romel, bilang long-term solution sa pabalik-balik na nararanasang malawakang pagbaha sa dalawang probinsya ng Maguindanao, Cotabato City, Cotabato Province, SGA at bahagi ng Sultan Kudarat Province ay ang muling pagtatanim umano ng samut-saring punong kahoy sa mga kabundukang nakapalibot sa Ligwasan Marsh. Ito ang inihayag ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa ginanap na press conference sa Buluan, Maguindanao del Sur. Habang ang short-term solution naman ay itong soft approach sa pagkontrol sa baha sa pamamagitan ng malawakang dredging operation ay hinahangaan naman ni Chief Minister Makakwa dahil sa agarang aksyon ni Congressman Ismael Mangudadato na agarang nakipag-ugnayan sa DPWH National na agad namang kinugunin ng DPWH Secretary Vince Dizon at USEC Charles Calima Jr. Ang ongoing dredging operation sa Buluan at Alip Rivers na waterways patungong Ligwasan Marsh ay naging epektibo. Mabilis nang dumadaloy ngayon ang natrap na tubig baha sa mga community sa matagal ng panahon. Subalit ayon kay Chief Minister Makakwa, kailangan dito ang isahang pagkilos ang LGUs, private sector at ng mamamayan mula Davao Region, Bukidnon at Cotabato Province, ganun din ng Sultan Kudarat Province para sa convergence efforts o simultaneous sa pagtatanim ng mga punong kahoy sa mga kabundukang kinalbo na mga laging concessioners noong 1970s hanggang 1980s dito sa Mindanao. Ayon pa rin sa punong ministro na dapat na magsabay din ang dredging operation ng mga tributary waterways mula sa upstream hanggang downstream mula Kabuntalan, Talayan River, Datupiang River at Cotabato City na sasaluin ng Rio Grande de Mindanao patungo sa karagatan. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao RH19, June Di Makuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Habol natin ang report mula kay Romy Gonzales, mahigit 2.4 milyong pesos na halaga ng marijuana winasak sa lalawigan ng Kalinga at probinsya ng Benguet. Lakay Romy Gonzales sa detalye. Romy. Nadiskubre ang abot sa 2.4 milyong piso na ganang marijuana sa magkaiwanay na anti-drug operation sa lalawigan ng Kalinga at Benguet. Sa Kalinga, 7,000 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 1.4 milyong piso ang nadiskubre sa inilunsad na marijuana eradication operation ng mga operatiba ng Kalinga Provincial Police Office at PDEA sa Barangay Lukong, Tinglayan. Lahat ng nadiskubring tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog matapos ang kaukulang dokumentasyon habang patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon na marijuana sa mga kalapit na lugar at mga responsable sa iligal na pagtatanim nito. Samantala sa Benguet, 2 sako na naglalaman ng 9,000 gramo ng tuyong daon na marijuana at fruiting tops na may standard drug price na higit 1 milyong pisong nadiskubre ng mga tauhan ng Kapangan Municipal Police Station habang nagsasagawa ng mobile patrol sa Central Provincial Road sa Barangay Central Kapangan. Ang mga nadiskubring marijuana ay minarkahan at sinailalim sa kaukulang dokumentasyon. Ang mga ito ay susumiti sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative examination. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. At yan ang kabuuan ng ating programa, ang Rapido Hataw Balita. At teka muna, batiin muna natin si Kuyang Eric Dastas. Oy, Kuyang Eric maligayang kaarawan sa iyo sa araw ng bukas. Happy birthday, Eric Dastas, at magandang hapon kay Idol Leo Lumaban Palo. Ayan, at sa iba pang staff sa opisina ni Senador Christopher Bongo. Idol Leo Palo, magandang hapon. At ang oras natin, 3:00 ng hapon. Sa ngalan ni Lakay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At susunod na ang programa ni Miss May Binauhan. RH! Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig,
na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Get impeached. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.